Ang ginto o gold ay isang batayan ng yaman ng isang bansa. Kung maraming ginto, mas maunlad at maganda ang ekonomiya. Sa Pilipinas, ang ilan sa mga kilalang kwento ay ang Yamashita Gold, yamang iniwang nakatago di umano ng Imperial Japanese Forces sa Pilipinas pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. At hindi rin natin malilimutan ang kwento tungkol sa Taliano Gold ng mga Marcos. Pero higit pa rito, alam nyo ba na mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ay marami talagang minahang ginto? Saang mga lugar ito matatagpuan sa ating bansa? 10 probinsya sa Pilipinas na may pinakamaraming ginto. Yan ang ating aalamin. Zamboanga del Norte. Kilala ang probinsyang ito sa mga minahang ginto. Ang lokasyon ng Zamboanga del Norte ay may mga geolohikal na katangian na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng ginto. Ang mga natural na yaman ng lupa at mga yamang mineral ay nauugnay at nakadepende sa lokasyon ng isang lugar na siyang meron sa rehiyong ito. Dahil dito, ang pagmimina ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan para sa mga residente ng Zamboanga. Ito ay nagbibigay ng trabaho at kita sa libu-libong tao sa lugar. Nueva Vizcaya. Kilala rin ang Nueva Vizcaya sa ginto. Sa katotohanan, ito ay isa sa may pinakamaraming minahan at naibibigay na ginto. Dito nakapwesto ang isa sa pinakakontrobersyal na minahan sa Ocean Gold. Tinataya na nasa 120,000 hanggang 130,000 ounce ng ginto ang naimina sa lugar nito lamang 2023. Abra. Naging usap-usapan noong 2013 ang Abra River kung saan ito ay dinarayo ng maraming tao. Hindi lamang para maligo o kumuha ng isda, ngunit para kumuha ng mga ginto. Maraming mga residente noon sa La Paz, Abra ang dumayo sa ilog para makakuha ng mga maliliit na ginto mula sa pagsala ng buhangin nito. Sinasabi na galing ang ginto sa bundok na inanod papunta sa ilog. Masbate. Mahigit 200,000 ounce ng ginto ang naipuproduce ng lugar ng Masbate. Sa katunayan, 1/6 na produced sa bansa ay nagmumula sa lugar na ito. Noong 2019, naitala ng gold mining company na B2 Gold sa Masbate ang pinakamataas na gold production nito kumpara sa mga nakalipas na taon. Davao del Norte. Agrikultura ang pangunahing pinagkukunan ng trabaho sa rehiyon ng Davao. Ngunit kilala din ito bilang isa sa may pinakamalaking produksyon ng ginto. Ang kalupaan ng Davao del Norte ay puno ng mga yamang mineral tulad ng silica, pilak or silver, tanso or copper, at lalo na ang ginto. Maraming mga maliliit na gold mining production ang nagsisilbing hanap buhay sa mga residente dito. Palawan. Sa loob ng maraming taon, ang industriya ng ginto sa lalawigan ng Palawan ay naglarawan ng kasaysayan ng mahalagang kontribusyon sa ekonomiya nito. Napagtanto ito sa pamamagitan ng maraming operasyon sa pagmimina ng ginto. Maging ito man ay malalaki o maliit na naganap sa magkaibang bahagi ng Palawan. Ang mga aktibidad na ito sa pagmimina ay hindi lamang nagdulot ng mga oportunidad sa kabuhayan para sa mga lokal na mamamayan, kundi pati na rin ay nag-aambag sa pag-usbong ng ekonomiya ng lalawigan sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho at paglikha ng kita. Ang sektor na ito ay nagkaroon ng positibong epekto hindi lamang sa mga individual kundi sa buong komunidad at rehiyon. Ipinapakita nito kung paanong ang yaman ng kalikasan ng Palawan ay naging instrumento sa pag-angat ng kabuhayan ng mga tao at pag-unlad ng kanilang mga buhay. Camarines Norte. Ipinagmamalaki nito ang mga minahang ginto sa mga bayan ng Paracale at Jose Panganiban. Kahit noon pa man, kilala na ang Paracale sa produksyon ng ginto. Sa katunayan, ang pangalan ng bayan ng Paracale ay hango sa Espanyol na mga salitang para, kill, or canal digger sa Ingles. Ang mga aktibidad sa minahan ay nakakalat sa 27 mga barangay ng bayan. Halos lahat ng populasyon sa lugar na ito ay nagtatrabaho sa Artisanal and Small-Scale Gold Mining Activities or ASGM. Ang industriya ng ginto ay nagbibigay ng pangkabuhayan sa 11,000 mga pamilya sa lugar. Bilang tinaguriang Gold Town, sila ay nagdiriwang ng kapistahan na tinatawag na Pabirik Festival mula sa ika-4 na linggo ng Enero hanggang sa ika-2 araw ng Pebrero. Ang Pabirik Festival ay ang selebrasyon sa pagbibigay pugay sa importansya ng industriyang ito sa lugar. Surigao del Norte. Isa sa pinakamalaking industriya ng Surigao del Norte ay ang mining industry.
lalo na ang pagmimina ng mga mineral tulad ng nickel, chromite at iba pa. Ang industriyang ito ay may malaking kontribusyon sa ekonomiya ng lalawigan at nagbibigay ng trabaho sa maraming tao. Isang sikat na kwento rin ang nangyari sa lugar nang may nahukay na iba't ibang gintong alahas ang isang bulldozer operator noon na si Idalberto Morales. Ayon sa kanyang pagtatrabaho, may bigla siyang napansin na mga kumikinang habang pinapatag ang lupa noon. Mga nakabaon na gintong sinturon, kwintas at bracelet ang nakuha niya noon na pinaniniwalaang nanggaling sa bundok na pinagkunan niya ng lupa. Compostela Valley. Kilala bilang mining haven ang Compostela Valley or Davao de Oro. Ito ay may gold mining sites sa 10 hanggang 11 bayan nito. Ito ay tahanan ng Bundok Diwalwal, kilala rin bilang Bundok Diwata, isang lugar na itinuturing na isa sa pinakamayaman sa mga deposito ng ginto sa Pilipinas. Ang lalawigan ay mayroong pinakamalaking singsing sa bansa. Isang alahas na hindi kayang suotin ng sino mang normal na tao dahil ang daliri ay dapat magkaroon ng may 5 pulgadang lapad. Ang 2 toneladang singsing na gawa sa 1.18 kilo ng ginto at 308 gramo ng pilak. Itinatayang nagkakahalaga ng 1.5 million peso ang Solidarity Ring, sumisimbolo sa pagkakaisa ng mga mamamayan ng Comval. Ito ay nasa pampublikong exhibit sa lobby ng Kapitolyo ng Lalawigan sa Barangay Kabilyanan. Mga 4 kilometro ang layo mula sa sentro ng bayan ng Nabunturan. Benguet. Ang kasaysayan ng pagmimina ng ginto sa Benguet, Pilipinas ay isang naratibo na naglalakbay sa loob ng mahabang panahon na puno ng mga makabuluhang pag-unlad. Ito'y nagsimula noong panahon ng kolonyalismong Kastila, kung saan naging saksi ang rehiyon na tinatawag na Ibaloy Gold Rush na nagbukas ng pinto para sa mga naghahanap yaman. Matapos nito, nagpakita ng malalim na interes ang mga Amerikanong kumpanya sa pagmimina na humantong sa pagkakatatag ng Benguet Consolidated Mining Company or BCMC noong 1903 na siyang naging tagapangasiwa ng kilalang Balatok Mines. Ang yaman sa ginto ng Benguet ay naglaro ng mahalagang papel sa pondo para sa proyektong pang-imprastruktura tulad ng Baguio-Benguet Road na nag-ambag sa ekonomiya ng Pilipinas noong ika-20 siglo. Patuloy ito kahit noong panahon ng World War II at sa modernong panahon matapos ang digmaan, kung saan ang Benguet Corporation ay naitatag noong 1903 na kalaunay naging isa sa mga pangunahing kumpanya sa pagmimina ng bansa. Ang industriya ng pagmimina ng ginto sa Benguet ay nagbukas din ng mga pinto para sa mga maliliit na pagmimina na nagdagdag sa lokal na ekonomiya sa mga residente nito. Totoong mayaman ng Pilipinas sa likas na yaman at mineral. Ang ginto ay hindi lamang isang metal na may mataas na halaga. Ito rin ay bahagi ng ating kasaysayan, kultura at kalakaran sa ekonomiya. Saang mga lugar pa sa Pilipinas ang may maraming ginto? Ikomento mo naman ito sa ibaba para malaman namin. Paki-like ang ating video at i-share na rin sa iba. Salamat at God bless!